pong binasa kanina. Ano po? At yan po ang atin pong pag-aaralan ngayong umaga. 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 7. Nandiyan na po ba ang lahat? Amen? Okay, so tayo pong lahat ay manalangin sa ating pong paninimula. Let's pray. Lord God in heaven, salamat po sa umagang ito na muli kahit sa kabila ng ganito pong panahon ay wala pong makakapigil sa inyong mga anak na pumunta at ang dahilan, Panginoon po, ay sa kagutuman, kauhawan, Panginoon, sa inyo pong mga salita. We want to learn more, Panginoon Diyos, sa inyo pong mga salita. Gusto naming mapakain ang aming Panginoon pong Espiritu, ang aming kaluluwa ng iyong mga salita, sapagkat walang iba na po pwede pong makapag-satisfy ng need ng aming Panginoon pong Espiritu, ng aming kaluluwa, kundi ang iyo lamang pong mga salita, Panginoon. Kaya't samahan mo na kami. Alam namin na ang banal na Espiritu ang aming tagapagturo, na siya, Panginoon, pong magbubukas ng aming isip at magpapaunawa sa amin ng iyo pong mga salita ngayong pong umaga. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. As we have said nung pong nakaraan pong mga nakaraang Sunday, ano po, ang atin pong mga mensahe ay series, ano po, or serye, ano po, na atin pong pinamagatang Building the Church through Spiritual Gifts. Ano? Building the Church through Spiritual Gifts. Ano po? At sa atin pong paninimula, ay atin po muling babalikan ng mabilis. Ano po? Yung pong mga nakaraan po nating preaching, ano po? Bali, ang atin pong mensahe ngayon is part 3. Ano of the series of preachings entitled Building the Church Through Spiritual Gifts. Ano? The part 1 ng atin pong mensahe ay atin pong pinag-usapan yung 4 na katotohanan patungkol po sa spiritual gifts. Ano? At yung pong una na atin pong pinag-usapan, ang sabi doon, ang lahat ng mananampalataya ay binigyan ng kakayanan upang magamit sa paglilingkuran. No? Automatic na kapag ikaw ay naligtas, naging anak ng Diyos at miyembro ng iglesia, ng church, ay binigyan ka ng Panginoon ng espesyal na kakayanan, at yung kakayanan na yon ay gagamitin mo para paglingkuran ang Panginoon. Ano po? And then, sa second point, ay atin pong pinag-usapan, ang sabi doon, ang lahat ng mananampalataya ay pantay-pantay ang halaga. So, inahalin tulad ni Apostol Pablo ang iglesia, ang church, na katulad po ng isang katawan. Na mayroong isang ulo na marami pong bahagi na katawan, and the head of the church is the Lord Jesus Christ. And we are the members of the church. At ang sabi doon, ang bawat miyembro ng katawan, yung pong mga mananampalataya ay meron pong pantay-pantay na halaga. Mahalaga ang iyong ginagampanan, at mahalaga din po ang ginagampanan ng iba. And then the third point that we have tackled nung pong part 1 ng ating pong series, ang sabi doon, ang lahat ng mananampalataya ay naglilingkod sa ikakapakinabang ng bawat isa. Hindi ka naglilingkod sa personal mong ganansya. Kundi ikaw ay naglilingkod, yung iyong kakayanan ay nagagamit sa ikakapakinabang ng ibang mga mananampalataya. Kumbaga sa katawan, yung paa ay nakikinabang sa function ng kamay. At ganun din naman, yung pong paa, ay yung kamay ay nakikinabang sa function ng paa. Kung halimbawa ang iyong kamay ay merong gustong gawin, kung ayaw makikooperate ng paa, ayaw pumunta ng paa doon sa gustong gawin ng iyong kamay, hindi mo magagawa ang iyong dapat gawin. And that is how the church functions. Okay? Mahalaga ang bawat isa. At ang bawat isa ay naglilingkod sa ikakapakinabang ng bawat isa. Okay, so yun po ang atin pong paglilingkuran. Yung ginagawa natin ay beneficial para po sa iba. And then the fourth truth na atin pong pinag-usapan last Sunday sa atin pong part 1
Ang sabi po doon, ang lahat ng mananampalataya ay naglilingkod sa ikapupuri ng Panginoon. Ano? At binigyan po natin ng emphasis dyan, ano ang motibo natin sa ating paglilingkod? Ano? Hindi tayo naglilingkod para tayo ay sabihing magaling. Ano? Hindi tayo naglilingkod para makipagkompetensya sa kapwa natin mananampalataya na naglilingkod din. Ano? Hindi tayo naglilingkod para sabihin na tayo ay mas magaling kaysa dun sa isa. Ano? Hindi po yon. Ano? Kundi ang sabi doon, tayo po ay naglilingkod hindi sa personal natin pong reputasyon, hindi sa ating pong pangalan, ano? Kundi tayo ay naglilingkod na ang gusto nating itaas, ano? Ay walang iba kundi ang Panginoon. Ano? Yan po yung apat na katotohanan or principles, ano, na atin pong pinag-usapan about spiritual gifts. Ano? Again, ang mga mananampalataya, bawat isa ay binigyan ng kakayanan para magamit sa paglilingkuran. Ano? Pangalawa, ang bawat isa ay pantay-pantay ang halaga. Mahalaga ang bahagi mo at mahalaga din ang bahagi ng iba. Ano? And then, ang bawat isa ay naglilingkod para sa kapakanan po ng iba. Ano? Hindi sa personal mong ganansya. And then, pang-apat, ang ating pong motibo, ano? At ang dulo ng lahat ng ating paglilingkod, ano po, ay lahat ay babalik sa ikapupuri ng ating pong Panginoon. Ano? And then part 2, last Sunday ay atin pong pinag-usapan yung pong categorization of spiritual gifts. Ano? Atin pong nilagyan ng kategorya. Ano? Atin pong ni-categorize, ano po, yung iba't ibang klaseng spiritual gifts. Ano? Meron tayong tinatawag na ministry gifts. Ano? Meron tayong tinatawag na manifestation gifts, at meron tayong tinatawag na motivational gifts. Ano? Ako naman ako ng tubig malamig. Ano? Okay, so yung una, ano po, ay ministry gifts. Ano? Ang ministry gifts, ano po, ito po ay mga kakayanan na ibinigay sa specific na individual, ano, na kapag kapwa ito ay ginampanan ng ayos, ang nakikinabang po dito ay ang bawat isa. Ano? At ang nasa ministry gifts, ang halimbawa natin dyan ay yung pastor, yung evangelist, ano, yung teachers, ano po. Yan po yung uri ng mga ministry, ano po, na meron sa iglesia na kapag ginawa ay para sa kapakinabangan ng bawat isa. Ano? And then second is manifestation gifts. Ano? Okay? So ito po ang uri ng mga kakayanan na ibinigay ng Panginoon, ano po, para po magbigay ng patotoo sa kapangyarihan, karunungan at kakayanan ng Diyos. Ano? Nung unang panahon po ng apostol, ano po, literal na ang mga mananampalataya ay merong kakayanan makapagpagaling. Ano? Merong gifts of healing, meron pong gifts of miraculous powers, ano po. Pero sa kasalukuyan, ano po, ay wala na po 'yon at hindi na po nag-e-exist. Ano? Ang meron po sa kasalukuyan ng mga manifestation gifts, ano, katulad ng gift of knowledge, ano, gift of wisdom, ano, merong mga mananampalataya na binigyan sila ng kakayanan, meron silang karunungan, ano po. So, sila yung mga mananampalataya na kaya nilang magbigay ng practical na payo, ano, sa kanila pong kapwa mananampalataya. Ano. At dito po ay nakapaloob po dyan yung pong manifestation gifts. Ano po. And then, yung pong third is motivational gifts. Ano? Motivational gifts. Meron tayong tinatawag na gift of encouragement. Ano? Sila yung mga mananampalataya sa iglesia na ang kanilang kakayanan, magaling silang mag-encourage. Ano? Na-encourage nila yung mga mananampalataya na nanghihina. Ano? Na-encourage nila yung mga mananampalataya na tumatalikod na sa pananampalataya. Ano? At kung ganon ang iyong kakayanan, ay nasa ilalim po yan ng motivational gifts. Ano? Yan po yung atin pong tatlong category ng atin pong spiritual gifts. Maalin dyan, ano, ang iyong kakayanan. Ano?
Pwedeng nasa ministry ka, ministry gifts, pwedeng nasa manifestation gifts ka, at pwede din naman sa motivational gifts. Ano po? At ang hamon natin nung nakaraang Sunday, ano po? Dapat bilang mananampalataya, alam mo ang iyong kakayanan. Ano po? At dapat ang iyong kakayanan ay ginagamit mo, ano po, para i-build ang church ng Panginoon. Ano? Walang mananampalataya na magsasabing wala siyang kakayanan o wala siyang spiritual gifts. Ano po? Dahil malinaw na ang bawat isa ay merong specific na kakayanan. Ano? Kinakailangan lamang i-discover mo yon, ano po? At once na ma-discover mo kung ano ang iyong gift, ano po? Kinakailangan ay mag-function ka ng maayos. Ano po? At ang sabi dun sa ating conclusion last Sunday, ano po? Dalawa lang ang ating patutunguhan. Ano ho? If we are functioning well sa pamamagitan po ng mga kakayanan na binigay ng Diyos sa atin, we are building the Church of Christ. Ano po? Subalit kung tayo po ay hindi nagpa-function ng maayos, hindi natin ginagampanan yung bahagi natin sa iglesia, tayo naman po ay nagiging burden. Ano ho? Kaya yung tanong sa atin last Sunday, ano po? Are you building the Church of Christ? Ano po? Or are you being a burden in the Church of Christ? Ano ho? Kung ikaw ay isang mananampalataya na ikaw ay pahapay-hapay sa Kristiyano mong buhay, hindi mo ipinapagamit ang buhay mo para paglingkuran sa Panginoon, ikaw ay nagiging pabigat lamang sa iglesia. Ano? Inihalin tulad ni Apostol Pablo, ang iglesia na kagaya daw ng isang katawan. Ano? Na kinakailangan yung mga bahagi ng katawan natin ay mag-function ng maayos. Ano po? Hindi pwedeng paralisado ang isang kamay, ano? Sapagkat magiging pabigat lamang siya dun sa katawan. Ano? And the same with the church. Kung merong miyembro ng church, ano po, ng iglesia, na hindi nagpa-function ng maayos, ano po, nagiging pabigat ka lamang sa iglesia, sa halip na ikaw po ay makatulong. Ano po? Kaya kinakailangan po, again, we should know our spiritual gifts. Ano po? At dapat mag-function tayo ng tama. Mag-function tayo ng maayos, ano po, based sa kakayanan na ibinigay po ng Panginoon sa atin. Ano po? Ngayon pong umaga, ano po, I am excited to preach. Ano po? Dahil baka ito na po ang huling message, ano po, on our series about spiritual gifts. Ngayon pong umaga ay atin pong pag-aaralan, ano po, yung pong mga ine-expect na katangian, ano po, ng isang Kristiyano na naglilingkod sa Diyos sa kanyang gawain. Ano? Ang sabi dyan, since we are all called to serve God in the ministry, today we are going to look at the expected attitudes of a minister. Ano? Excuse me. Tayo po ay kumbinsido na simula nung tayo ay naligtas, automatic na ang design ng Diyos sa atin, tayo po ay maglilingkod. Amen? Amen. Hindi ka pwedeng sabihin Kristiyano, na ayaw mo sa paglilingkuran. Nung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, kaakibat nun ay ikaw ay maglilingkod sa Panginoon. At yamang tayo pong lahat ay tinawag ng Panginoong Diyos para maglingkuran po sa Kanya. Kinakailangan alam natin kung ano ang attitude, na dapat meron tayo, attitude na ine-expect sa atin kung tayo po ay maglilingkuran sa Panginoon. Hindi po pwede, na lahat ay qualified na maglingkod kahit sino ka pa. Regardless of your spiritual maturity,
spiritual condition, maglilingkod ka sa Panginoon, dito po sa atin ay hindi po pwede yon. Ano? Meron pong ibang mga simbahan, ano po? Meron pong ibang mga iglesia, ano? Na yung mga tao na involved sa ministry, ano po? Ay hindi na nasusuri kung anong klaseng buhay meron sila. Ano po? I'm not going to mention churches. Ano po? I am generalizing it. Ano po? Meron pong mga churches, na kapag kayo po ay nagsimba sa kanilang church, makikita mo sa stage, meron silang banda, meron silang mga electric guitars, pagkatapos may drums, may vocalist, At kung titingnan mo, yung itsura ng mga tumutugtog, na sila ay nakahikaw, merong mga tato, hindi mo masasabi o hindi mo mapagkakamalan na sila ay mananampalataya. Hindi mo sila sasabihin sa una mong tingin, Kristiyano yan. Dahil sa unang tingin mo pa lang, alam mo na agad sa tindig, alam mo na agad sa bihis na sila po ay mananampalataya. Bakit? Sa kanila po ay walang requirement ang paglilingkuran. Subalit hindi po pwede. Kung sa outside world, halimbawa ay magtrabaho ka sa labas, hindi titingnan ang uri ng iyong pamumuhay para tanggapin ka sa trabaho, sa ministry ay hindi po pwede. Bakit po? Sasabihin ko sa inyo, napakasagrado ng ministeryo. Ulitin ko po yon. The ministry is very sacred. Dahil ang pinaglilingkuran nating Diyos dito ay banal at makatuwirang Diyos. Amen? Kaya kung tayo po ay maglilingkuran sa Panginoon at ipapagamit natin ang buhay natin para paglingkuran siya, ano yung mga behavior, ano po yung mga attitude na dapat makikita sa atin bilang lingkod ng Diyos. Anyway, madagdag ko dun sa minention ko kanina. Alam nyo, makikita nyo yan sa YouTube. Mag-search kayo. Siguro yung iba, pinapakinggan nyo yung mga kanta nila. Search nyo yung Hillsong. At inyong tingnan yung itsura ng banda na yon, that they are claiming that they are Christians, followers of Christ, children of God, na sila po ay meron pong church na kinabibilangan, ang kanilang paniniwala sa kanilang sarili, kahit ganun sila ay Kristiyano. Sila ay Kristiyano at sila ay naglilingkod sa Diyos. And from the standpoint of the Bible, alam nyo ba, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven. Sabi ni Jesus, hindi lahat ng nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Sa huling araw, maraming mga tao ang magsasabi, Panginoon, naglingkod kami sa iyong pangalan, nangaral kami, nagbuwis kami ng aming mga buhay. Subalit bakit hindi kami maliligtas? Anong sabi ni Jesus? Ang makakapasok lamang sa kaharian ng langit ay sila na tumupad sa kalooban ng Ama. Ano ang kalooban ng Ama? That we will follow Christ and we will submit under His Lordship. Yun po ang kalooban ng Ama. Kahit marami pong mga tao, huwag kayong magpadaya. Hindi lahat ng makikita mo sa internet, hindi lahat ng nakikita mong post sa Facebook, hindi lahat ng mapapakinggan mong awit sa YouTube na merong nakalagay na Christian song, ay sila po ay mga mananampalataya at tunay na lingkod ng Diyos. Do not be deceived. So kung tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, sa Kanya pong gawain, ano ang mga ine-expect na attitude, or ugali na dapat ay meron po tayo as we serve God in the ministry. Ngayon pong umaga,
ay meron po akong ibabahagi sa inyo na tatlong attitude, na ine-expect sa mga mananampalataya na mag-e-engage sa gawain ng Panginoon. At ang ating pong gagamitin na text ay 2 Timothy chapter 2, verse 1 to 7. Bago po tayo magsimula dun sa pinakang content ng ating pong mensahe ngayong pong umaga, just to give you the context, the background nung sinabi po ni Apostol Pablo kay Timothy, dito po sa verse 1 hanggang verse 7, ang sumulat po ng 2 Timothy ay walang iba kundi si Apostol Pablo, the Apostle Paul. At ang sulat pong ito ay isinulat ni Apostol Pablo para sa isang batang pastor na nagpapastor sa lugar ng Ephesus, na ang kanya pong pangalan ay si Timothy. Batang pastor siya, kaya kinakailangan niya ng payo ni Apostol Pablo. At dito po sa chapter 2 ay binigay po ni Apostol Pablo kay Timothy, kung ano po yung dapat kakitaan sa kanya bilang lingkod ng Diyos. Ang lingkod ng Diyos, dito po sa verse 1 hanggang verse 7, ay inihalintulad ni Apostol Pablo sa tatlong uri. Una, ang isang lingkod ng Diyos ay inihalintulad ni Apostol Pablo na katulad po ng isang sundalo. A servant of Christ, a minister, is like a soldier. Pangalawa, ang isang lingkod ng Diyos ay inihalintulad po ni Apostol Pablo na kagaya po ng isang atleta. At pangatlo, ang isa pong lingkod ng Diyos ay inihalintulad ni Apostol Pablo na kagaya po ng isang magsasaka. O di kaya naman po ay farmer. Gumagamit si Apostol Pablo ng mga analogy. Analogy ng isang soldier, analogy ng isang athlete or atleta, at analogy ng isang magsasaka or magbubukid. At dito po ay titingnan po natin ang mga sinabi ni Apostol Pablo. Basahin po natin yung verse 1, 2, and 3. Hanggang 4. Basahin po natin yung verse 1, verse 2, verse 3, and verse 4. Para makita po natin yung pong ating first point po. Verse 1, basahin natin ng sabay-sabay, So, open your Bible, wag lang tumingin sa pastor, open your Bible and tingnan niyo po yung po mga salita na babanggitin. Verse 1, ready now, begin. You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus. Basahin po natin ang sabay-sabay, yun nasa una lang napapakinggan ko po. You then, ready now, begin. You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus. And what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. Share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. No soldier gets entangled in civilian pursuits, since his aim is to please the one who enlisted him. Verse 1 to 4, binanggit dito ni Apostol Pablo, na ang lingkod ng Diyos ay katulad ng isang sundalo. Kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon, ang ating pong larawan ay kagaya po ng isang sundalo. Bakit po? Ang sabi sa verse 3, share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. Binanggit po dito yung salitang suffering. Suffering. Tatanungin ko po kayo, ang trabaho ba ng sundalo ay madali? Hindi. Ang trabaho ba ng sundalo ay comfortable? Ang trabaho ba ng sundalo ay convenient? Ang trabaho ba ng sundalo ay convenient? O hindi? Hindi po. Ang trabaho ng sundalo ay napakahirap.
ang isang sundalo, once na siya ay nadestino sa isang lugar, una, iiwanan niya ang kanyang pamilya. Iiwanan niya ang kanyang asawa, iiwanan niya ang kanyang mga anak, And once na siya po ay umalis ng kanyang tahanan, hindi niya na alam kung siya ay makakabalik pa ng buhay. Once na ang isang sundalo ay naroon na sa lugar kung saan siya dinestino, bawat oras, ang kanyang buhay ay nasa bingit ng kamatayan. Karamihan ng mga sundalo madidestino sa mga gubat, sa mga bundok, At napakaraming danger na pwedeng ma-encounter ng isang sundalo. Walang sundalo, na nung nagsundalo siya, inisip niya na yung kanyang trabaho ay magiging madali. Nasa school pa lang siya, nasa PMA pa lang siya, nasa military training pa lang siya, alam niya na kaagad na marami siyang paghihirap na pagdaraanan sa kanyang gagawin. Kaya nga po sa military training ay grabe sa PMA. Meron pa nga dyan mga hazing. Na nangyayari. Bakit po? Inihahanda sila sa mas mabigat pa at mas mahirap pang buhay na kanila pong haharapin once na sila po ay na-engage na dun po sa kanilang lugar kung saan sila ay madidestino. So the life of a soldier is not comfortable. The life of a soldier is not convenient. The life of a soldier is not easy. Napakahirap, kaya't ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 3, share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. Automatic. Anong pahiwatig po dito ni Apostol Pablo? Automatic na kapag ikaw ay tinawag ng Diyos sa paglilingkuran, anyway, lahat ng mga mananampalataya, nagkiklaim na sila yung mananampalataya, lahat tayo ay tinawag ng Diyos sa paglilingkod, dapat ang nasa isip natin sa ministeryo na pinaglagyan sa atin ng Diyos para tayong mga sundalo. Hindi tayo maglolong ng comfort. Hindi tayo maglolong ng convenience. Hindi tayo maghahanap ng easy na pamumuhay. To be in the ministry, is not a bed of roses, ika nga. Hindi tayo hihiga sa bed of roses, kundi tayo po ay hihiga sa bed of roses full of thorns. Napakaraming tinik sa gawain po ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, ang unang attitude, na ine-expect po sa atin is, number 1, basahin po natin, ready, begin. The attitude of endurance. Ano ang ibig sabihin ng salitang endurance? Sa Tagalog, para mas madaling maintindihan, ito po ay tinatawag nating pagtitiis. At pwede din po natin gawing, hiramin po yung salita na pagtsatsaga. Pagtitiis, pagtsatsaga sa gawain po ng Panginoon. Bakit po? Bakit kailangan ng endurance sa paglilingkod sa Panginoon? Dahil po nga, sabi ni Apostol Pablo, ang buhay ng lahat ng mga naglilingkod kay Kristo ay parang isang sundalo. Mahirap ang maglingkod sa Panginoon. Kaya kinakailangan ng pagtitiis sa paglilingkod sa Panginoon. To give you an example, isa-isahin natin. Simula sa akin hanggang sa pinakamababa sa atin. Okay? Simula sa pastor. To be a pastor is not easy. It is difficult. Full of obstacles, struggles, problems, unending. Alam niyo kung bakit po mahirap ang nasa ministry? Let me tell you this. Mahirap ang nasa ministry. Lalo tigit kapag ikaw ay pastor. Why? Because if you are a pastor, of a church, you will deal with human issues. Ang pastor na nagpapastor sa iglesia ay napakahirap ng kanyang ministry. Dahil yung pastor ay pumapasan
ng mga issue ng mga tao. At ang human issues, hanggat hindi nagra-rapture, ay walang katapusan. That's why it is difficult to be in the ministry. Ang issue sa buhay ng mga tao ay hindi natatapos. Problema ng pamilya, problema ng mag-asawa, problema ng anak, problema ng immorality sa loob ng iglesia, problema ng panlalamig, problema ng pride, problema ng division. Kapag lahat ng yan ay nagsama-sama, napakahirap niyan sa pastor. Dahil pasanin lahat yan ng isang pastor. In the ministry, again, you will bear human issues. That's why to be in the ministry is hard. It's hard. Pero kinakailangan po ng endurance, pagtitiis. Kasi walang magagawa ang isang lingkod ng Diyos dahil sadyang ang maglingkod sa Diyos ay mahirap. Amen? Amen. Pastor ka man o kung sino ka man dito, mahirap ang nasa ministry. You will bear human issues. Hindi ko po makakalimutan isang araw na meron pong lumapit po sa akin. Not to mention the name, ano po, pero isang araw ay lumapit po sa akin, ano po. Lumapit siya sa akin, ano po, at nung siya po ay lumapit sa akin, meron siyang sinasabing issues, ano, ng isang miyembro ng iglesia, ano, isang miyembro ng church. Ang dami niyang sinasabi, si ganito ay ganyan. Alam niyo po ba, pastor, si ganito ay ganyan? Kung malalaman mo lang, si ganito ay ganyan. Kung alam mo lang na ginawa niya ito, pastor, kung alam mo lang na ganito ang kanyang ugali, ganito, ganyan. Napakarami niyang sinabi sa akin. Ano? At habang siya ay nagsasalita, nase-sense ko, nase-sense ko na yung taong yon, ano po, na kanyang sinasabi yung mga issues na yon sa aking pastor, gusto niya na yung taong yun ay siraan pagkatapos panghinaan ako ng loob sa tao na yon. The point is, gusto ng taong yon, nasukuan ko na. Yung taong yun na kanyang sinasabi yung kanyang mga issues. Pinakinggan ko siya. Lahat ng kanyang mga sinabi, pinatapos ko siya magsalita. At the end ng kanyang lahat ng mga sinabi, ito yung sabi ko sa kanya. Salamat po sa inyong mga sinabi. Hindi ko po sinasabi na yung inyong mga sinasabi ay hindi totoo. Marahil yung sinasabi niyo pong mga isyong yan, totoo yan. At siguro po nga ay paniniwalaan ko. Sabi ko dun sa taong yon, pero gusto ko lamang pong malaman po ninyo na yung taong yon na inyong sinisiraan ay hindi ko sinusukuan. Bakit po? Dahil inilagay siya ng Panginoon sa ilalim ng aking pangangalaga. Kahit gaano man kadumi ang kanyang buhay, kahit gaano man siya kasama sa paningin ng taong yon na naninira, ang sabi ko dun sa kanya, wala po akong magagawa. Pagtitiisan ko siya, pagtsatsagaan ko siya, naniniwala akong may plano ang Panginoon sa buhay po ng taong yun. Amen? That is endurance. Kung ako ay isang pastor, na ang aking isip, ang gusto ko lang pagpastoran ay yung mga perpekto. Kung ako ay isang pastor, na ang aking isipan, ayaw kong pagpastoran yung mga matitigas ang ulo, ayaw kong pagpastoran yung mga makasalanan, kung ganun ang aking nasa isipan, wala akong mapagpapastoran. Dahil ang lahat ay matitigas ang ulo, lahat ay may kasalanan, lahat ay may kapabayaan, at ang lahat ng buhay ng tao na nandito sa loob ng iglesia ay may kapulaan. Tama? Kung ang isip ko, ang pagpapastoran ko lang ay yung mga mababait at yung mga susunod, hindi ako po pwedeng magtawaging good soldier of Jesus Christ. Dahil sadyang ang magtrabaho sa gawain ng Panginoon ay napakahirap. Lalo tigit kung ikaw ang pastor. Because you will bear human issues. At ako po ay natutuwa. I can proudly say, hindi pa man perpekto. Natutuwa ako sa Panginoong Diyos sa ginawang progress ng Panginoon dun sa buhay ng taong yon na siniraan sa pastor. Dahil matapos kong sabihin na hindi pa naman po tapos ang Diyos sa kanyang buhay, nakita ko din unti-unti na siya ay binago ng Diyos. Amen? Amen.
Again, to be in the ministry is hard. It is difficult. You need to endure. You need to endure. That is my example. I'll give you another example. The perfect example, Jesus Christ. Si Jesus mismo. Ang ating pong Panginoong Jesucristo ay merong 12 alagad. Sa loob ng 3 taon, yung kanyang 12 agad ay kanyang pinakain, kanyang tinuruan, binigyan ng oras, lakas, panahon, at pinagbuhusan ng Panginoong Jesus ng kanyang buong buhay. Yung 12 alagad. Tanong ko sa inyo, hindi ba alam ni Jesus na yung kanyang isang alagad na si Pedro ay ipagkakanulo siya ng 3 beses? Tanong ko sa inyo, hindi ba alam ni Jesus na yung kanyang isang alagad na si Pedro, bago siya ipako sa krus, ay 3 beses siyang ipagkakanulo? Di ba niya alam yon? Ha? Alam niyo ni Jesus. Simula pa nung nagtagpo sila ni Pedro at tinawag ni Jesus si Pedro para maglingkod sa kanya, pinapakain ni Jesus si Peter, tinuturuan ni Jesus si Peter, pinagbuhusan ng Panginoon ng buong buhay niya si Pedro. Pero alam niyang sa dulo ay ipagkakanulo siya ni Pedro. Tanong, sa loob ng 3 taon, nakasama ng Panginoong Hesus si Apostol Pedro, binitawan ba siya ng Panginoon? Ha? Hindi! Nagtiyaga ang Panginoon kay Peter. Alam niyo po kung bakit? Dahil matapos ipagkanulo ni Apostol Pedro ang Panginoong Jesucristo 3 beses, nung ang Panginoong Jesus po ay namatay at muling nabuhay, si Apostol Pedro ang ginamit ng Panginoong Jesus upang maging unang tagapangaral ng Ebanghelyo, kung kaya't ang church o eklesiya ay nabuo. Amen? Amen. Alam ni Jesus na si Pedro ay pagkakaluno niya siyang 3 beses. Pero ginawa ng Panginoong Jesus na si Apostol Pedro ay magkakaroon ng espesyal na bahagi para itatag ang iglesia. Ibig sabihin si Peter, ang Panginoong Jesus ay nagtiis kay Pedro. Mahal ni Jesus si Apostol Pedro kahit sa kabila na alam niya na ang taong ito itatry rin siya bago siya ipako sa krus. Alam niya yun. Another person, Judas Iscariote. Alam ba ni Jesus na si Judas ang magkakaluno sa kanya? Alam ba niya yun? Alam niya yun. Pero again, sa loob ng 3 taon, pinakain ni Jesus si Judas, tinuruan ni Jesus si Judas, isinama ni Jesus Christ si Judas, saan man siya magpunta. Anong ibig sabihin nun? Si Jesus po ay nag-endure din sa buhay ng kanyang mga disipulo. Nagtiis siya. Kahit sa kabila ng alam niya na yung kanyang mga disipulo ay papalpak. Nagtiis siya. Pero ano nagiging problema ng mga mananampalataya ngayon? Halimbawa yung pastor, bigyan ka ng discipleship group. Yung isa ay biglang nag-show up ng ugali. Biglang ayaw mo na. Biglang gusto mo nang bitawan at ipasa mo na sa iba yung responsibility. Sa'yo na yan, pastor. Ang hirap naman, parang hindi ko kaya. Si Jesus nga nag-endure. Ba't hindi pa yung kay Jesus? Alam niya from the very start na ang mga taong ito ay papalpak. Pero ikaw, yung hinahandle mong Bible study, evangelism, discipleship man yan, magkaroon lang ng konting palpak o kasalanan yung dinidisciple mo, ayaw mo nang i-handle because you do not have endurance. And you are not a soldier of Jesus Christ if that is the case. Magtitiis ka talaga sa gawain. I-expect mo na yung iyong i-disciple, kung minsan ay makikita mo yung kanyang ugali at minsan ang ugali ay masama.
pero wala kang magagawa kung inilagay siya o sila ng Panginoon sa ilalim ng iyong pangangalaga. Ang tinatanong ay ikaw, yung endurance mo, yung pagtitiis mo at pagtsatsaga sa iyo. Pagtsatsaga mo sa kanila o sa kanya. Kung ako po ay hindi nagtiis sa inyo, edi matagal na akong wala. Dahil lahat naman po dito ay pumalpak. Lahat naman dito ay nagkasala, nadapa, at nakagawa ng mali. Kung hindi ako nagtiis, edi wala kayo dito. Pero again, ang problema ng mga mananampalataya ngayon, napakadali na lang sa atin, bitawan basta-basta ang mga gawain. Dahil ang gusto natin ay yung smooth ang lahat na walang magiging problema. But that is not the reality. Dahil sa ministeryo ay punong-puno po ng inconveniences. Our problem is that we are so quick to quit and just to surrender sa gawain ng Panginoon. Ang sabi po dito sa atin pong quote, galing sa inyong pastor, ang sabi po dyan, a minister of Christ never seeks for a comfortable and convenient task because he is a soldier called to endure hardships in the ministry. Ang isang naglilingkod sa Panginoon ay hindi naghahanap ng magaan, maalwan na trabaho sa gawain. Dahil siya ay isang sundalo na tinawag para magtiis ng mga paghihirap sa gawain ng Panginoon. Amen? Kung gusto mo ng comfort, gusto mo ng convenient, don't enter, don't engage in the ministry. Hindi mo matatagpuan yan. After all, ay wala naman sa Japong perfect ministry. The second attitude na in-expect ng Panginoon sa mga anak niya na maglilingkod sa Kanya, not only the attitude of endurance, but second, the attitude of discipline. The attitude of discipline. Basahin po natin dito po sa verse 5. Verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay at malakas. An athlete, ready now, begin. An athlete is not crowned unless he competes according to the rules. Katulad ng aking sinabi, inihalin tulad ni Apostol Pablo na ang mga lingkod ng Diyos ay kagaya ng isang sundalo. Na ang ibig sabihin ng ministry po ay hindi po madali. It is not comfortable, it is not convenient. At pangalawa, inihalin tulad ni Apostol Pablo na ang isang lingkod ng Diyos ay katulad ng isang atleta. Ano ang isang atleta? Nung panahon po ni Apostol Pablo. Alam niyo po ba na nung time po na yon ay meron na nga pong mga athlete? At kahit hanggang ngayon, hindi ka po pwedeng maging athlete na wala kang disiplina, unang-una sa training, at pangalawa, kung wala kang disiplina, doon mismo sa oras ng iyong laro o ng iyong laban. I have a question for you. Meron ba kayong nakitang mananakbo? Meron ba kayong nakitang mananakbo
na merong bilbil? Ha? Wala? Meron ba kayo nakita sa TV yung lumalaban sa pabilisan ng takbo, athletics? Na natakbo siya, fit yung kanyang suot, pagkatapos ay lawit o lawlaw yung kanyang bilbil. Have you seen any athlete like that? Wala, wala, wala. Anong mapapansin mo sa kanilang mga katawan? Payat, okay? At very evident yung mga muscles sa kanilang katawan, At makikita mo sa kanilang katawan, simula ulo hanggang paa na talagang sila ay batak na batak sa training. Kasi hindi po pwede. Hindi ka po pwedeng tumakbo na ganun ang kondisyon ng iyong katawan. Another question. Hindi lamang po sa athletics, kahit sa ibang larangan po ng laro. Meron na ba kayong nakita na isang manlalaro, na pagkatapos niyang baliin yung lahat ng mga rules ng laro, at the end ay nanalo pa rin siya? At the end, nanalo pa rin siya? Wala. Wala. Sa basketball. Ano mangyayari sa'yo kapag minura mo yung referee, nagwala ka sa loob ng court, ano mangyayari sa'yo? May tawag doon. Ejected ka. Ibig sabihin, hindi ka lang bastang graduate. Nauupo ka doon sa bench. Pagka ikaw ay ejected, dahil minura mo yung referee, o di kaya naman nagwala ka sa loob ng court, kung ikaw ay ejected, hindi ka na dapat makita sa loob ng gym na yun. Dapat umalis ka na. Kaya sa NBA, mapapansin niyo po yan. Pupunta sila sa locker room. Yung mga na-eject, kasi hindi na sila po pwede dun sa loob. Sa makatuwid, sila po ay disqualified. Mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo, ang naglilingkod sa Diyos ay inihahalin tulad sa isang atleta. Na kung tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, hindi po pwede na tayo po ay walang disiplina. At hindi po pwede na kung tayo ay maglilingkod sa Panginoon, hindi tayo susunod sa mga palutuntunan, na ibinigay po ng Panginoon sa kanya pong mga salita. Pastor, pag sinabi pong attitude of discipline, ang binibigyan po natin ng emphasis, sa second point. This is the emphasis. Listen, makinig po kayo sa akin. Kung ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, kung ikaw ay magpapagamit sa Panginoon sa gawain ng ministeryo, sa iglesia, hindi po pwedeng ikaw ay naglilingkod. Listen, hindi po pwedeng ikaw ay naglilingkod at the same time, gumagawa ka ng mga kasalabadyuhan o mga kawalangyaan sa iyong buhay. Alam niyo po, mga kapatid, maraming mga mananampalataya, na kung makikita mo tuwing linggo sa church, maayos silang Kristiyano, ganito, ganyan. Pero yun naman pala, pagkatapos na lang simba, pagkatapos na ng church, meron silang ginagawang mga kawalangyaan sa kanilang buhay. You cannot serve God, the Lord Jesus Christ, habang meron kang ginagawa at ipinagpapatuloy na mga kasalanan. Because remember this, sabihin ko po ito sa inyo, sin or sins might disqualify you in the ministry. Pwedeng ang kasalanan na patuloy mo pa rin ginagawa ay makapagpa-disqualify sa iyo sa gawain ng Diyos. Gawain ng Diyos. Bigyan kayo ng halimbawa. Sa Old Testament, ng isang lingkod ng Diyos na dinisqualify ng Panginoon dahil sa kanyang hindi maayos na pamumuhay. Sino ang unang hari ng Israel? Sino ang unang hari ng Israel? Si Haring Saul. Sinong sumunod sa kanya? Si Haring David. Bakit siya pinalitan?
siya pinalitan ng Panginoon? Maraming ginawang kasalanan. Alam niyo si Saul nung una, napakagaling niyang leader. Napakagaling niyang mamuno sa bayan ng Israel. Nung time yun, hindi pa divided ang Israel. One nation pa. Wala pang northern, wala pang southern kingdom. Isa pa lang bansa ang Israel at that time. At napakatalino, napakagaling na leader ni Haring Saul. Pero anong nangyari sa kanya? Bakit ipinalit si David? Kasi sa dulo ng kanyang buhay, siya ay tumalikod sa pananampalataya. At ang napakatindi pa, si Saul, ang sabi ng Bible scholars, nung mga panahon na hinahanting niya si David, dahil nainggit siya, dahil pinupuri ng mga tao si David, pinatay niya si Goliath, sabi ng Bible scholars, that time na hinahanting ni Saul si David, nung time na yon ay demon-possessed si Haring Saul. Anyway, ba't siya dinisqualify ng Panginoon sa gawain? Dahil ng kanyang pamumuhay. Dahil sa uri ng buhay na kanyang ipinamuhay. Sinabi ko po kanina, at nais ko pong i-mention po uli ngayon, mga kapatid. Ang ministeryo po ay napakasagrado. Ulitin ko yun ha, ministry is so sacred na hindi maaaring maglingkod ang isang tao sa Diyos na habang siya ay naglilingkuran ay meron siyang ginagawang mga kasalanan. At yan ang dahilan kung bakit tuwing discipleship natin, tuwing LD natin, gusto nating malaman kung ano na ang takbo ng buhay mo. Dahil muli, katulad ng pinag-usapan natin last Sunday, kung ikaw ay isang bahagi ng katawan at ikaw ay paralisado, you are sick, you are wounded, hindi ka po pwedeng gamitin sa gawain ng Panginoon. At alam niyo, sadyang sa church ay napakaraming kasalanan. Yung hindi na lang alam ng pastor, na nag-iinom pala, nagsasayaw pala, nagmumura pala, at marami palang atraso sa ibang mga tao. Napakahirap po yun. Kulang na lang yung mic ko, Mag-hesitate ako na sabihin kanina, pero i-mention ko na din kasi nakakabalita naman kayo nito sa TV. Halimbawa, may nababalita ng mga issue na sangkot ang pastor. Ano po? Alam niyo po, ang pastor ay hindi po exempted po dito. Napakarami ng mga pastor na na-disqualify na sa ministry. Dahil sinira ng kasalanan ang kanilang buhay at ang kanilang paglilingkuran. I'll share to you the story of one pastor sa Amerika. Alam niyo yung pastor na yon, last Sunday niya na sa church dahil siya po ay magre-retire na. Ang tagal niya ng pastor doon po sa church na kanyang pinaglilingkuran. Last Sunday na niya, last preaching niya na nung Sunday na yon, doon sa araw po ng kanyang retirement kasi aalis na siya at meron ng susunod na pastor. Ayaw niya na kapag meron ng sumunod sa kanyang pastor, nandun pa rin siya bilang pagrespeto doon sa susunod. Anyway, itong matandang pastor na ito, last preaching niya sa araw mismo ng kanyang retirement, yung church ay nag-usap-usap, hindi alam ng pastor, yung church ay nag-usap-usap na sila pala ay may inihanda bilang pagpapasalamat sa pastor, house and lot, pagkatapos ay sasakyan na ibibigay dun sa matandang pastor na magre-retire na sa gawain ng Panginoon. Imagine house and lot, sasakyan siya bilang gift dun sa pastor na marahil siya din siguro yung nagsimula ng gawain na yun hanggang sa tumanda siya na siya pa rin yung pastor na yun in his last preaching.
dahil modern na din ngayon, gumagamit na din ng ganyan pong mga slides, yung kanyang preaching ay nasa USB. Akalungkot ito, sinalpak dun sa computer, at aksidente na may nabuksan na isang file na ang laman po nun ay mga kababalaghan. Hindi ko nasasabihin sa inyo, basta kababalaghan. In his last preaching, sa araw mismo ng kanyang retirement, nabibigyan siya ng church ng house and lot, sasakyan, bilang pagpapasalamat after how many years, siya yung naglingkod sa kanila. In his last preaching, accidentally, nabuksan yung file na yon sa USB ng pastor at ang laman, again, ay kababalaghan. Ano nangyari doon sa pastor pong yun? Sayang. For how many years, naka-establish siya ng magandang rapport, reputasyon, dun sa mga tao na kanya pong pinaglilingkuran. At nakakalungkot, yung araw mismo na siya'y aalis na, at magpapaalam na siya, dun pa, nabisto, na siya po ay merong itinatagong mga kasalanan. Kaya yung sinasabi ko po kanina mga kapatid, alam niyo yung buhay ng pastor na yon? Sabi nga sa Biblia, pwede kang tumago, pwede kang tumakbo, pero sa Panginoon ay wala kang takas. Pwede ngayon ay merong pang itinatagong mga kasalanan, pero alam nyo, ang Panginoon din ang magsisiwala ng baho ng kasalanan na ginagawa mo. Dahil hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos habang ikaw ay merong ginagawang mga kasalanan. Sira ang patotoo at buhay, pati ang pamilya ng pastor na yun. Doon sa church na yun na kanyang pinag-retire. Every discipleship session po, na meron tayo dito sa atin, lalo tigit doon sa mga nakatapos na ng The Way to Joy, merong specific na lesson doon, lesson 7, The Joy of Purity, kung saan doon ating sinusuri. Kung ang buhay mo ba sa harap ng Panginoon ay malinis o madumi. Napakahirap na ikaw ay tatayo sa unahan, mangunguna ka, magsasalita ka, naka-front ka, and then, meron ka palang ginagawa na mga secret, hidden sins na hindi kinatutuwa ng Panginoon. Ang picture, mga kapatid, tayo po ay katulad ng isang atleta o mga atleta. Hindi tayo pwedeng tumakbo sa takbo ng paglilingkuran kung marami tayong baggage. Kung meron tayong mga bilbil, meron tayong mga pabigat, kinakailangan ay tanggalin natin yun bago tayo tatakbo at mag-e-engage sa gawain po ng Panginoon. The third attitude that I'd like to address, to share this morning, not only the attitude of endurance, not only the attitude of discipline. Anyway, in the attitude of discipline, ay merong sinabi yung inyong pastor. Pakibasa po natin, a minister of Christ, ready now? Begin. A minister of Christ never compromises the standards of Christianity because he is called as an athlete following the rules as set in the Word of God. Hindi tayo mag-compromise sa mali. Dahil tayo po ay sumusunod sa mga rules na inilagay ng Panginoon sa kanya pong mga salita. The third attitude that I'd like to share this morning is the attitude of hard work and patience. Basahin po natin yung verse 6. Dito po sa 2 Timothy chapter 2. Verse 6 ng 2 Timothy chapter 2. It is the hardworking farmer, ready now? Begin. It is the hardworking farmer who ought to have the first share of the crops.
Binanggit po dyan yung pong farmer. Inihalin tulad ni Apostol Pablo ng isang naglilingkod sa Diyos ay katulad ng isang sundalo. Ano ho? Dapat handa siya sa paghihirap kung maglilingkuran sa Panginoon. Inihalin tulad ni Apostol Pablo ng isang naglilingkod sa Diyos ay kagaya ng isang atleta. Ano ho? Na kinakailangan, ano po, meron siyang disiplina bago siya sumabak sa takbuhin po ng pagtakbo. Ano ho? And then in the ministry, hindi po pwede that while we are running the race of the ministry, meron po tayong mga kasalanan, bit-bit na mga baggage sa ating pong buhay. Hindi tayo gagamitin ng Diyos kung ganyan po ang ating pong buhay. Tatlo, ano ho? Hindi lamang isang sundalo, hindi lamang isang atleta, ang isang naglilingkod sa Diyos, at ang sabi sa verse 6, ang isang naglilingkod sa Panginoon ay katulad ng isang magbubukid. Ano ho? Katulad ng isang magsasaka. Hard-working farmer. Ano ho? Meron po akong tanong po sa inyo. Saan kayo nakakita o meron na ba kayong nakita na isang magsasaka, magbubukid? Na nung araw na siya ay nagtanim, yun din yung araw na siya ay umani. Ha? Wala, ano? Lulukuhin mo ako, magyayabang ka kung sasabihin mong meron ka na nakitang isang magbubukid na nung araw na nagtanim siya, yun ding araw na yun umani siya. Wala pong ganun. Sa mga nagbubukid po dito, Kuya Marlon, pag ikaw po ay talok o di kaya naman po ay naghasik, ano, ilang buwan bago mag-harvest? O ilang buwan po yun? 3 hanggang 4. 3 hanggang 4 na buwan bago anihin nung nagtanim. At, ano ho, habang hinihintay ang araw ng tag-ani, saan kayo nakakita ng farmer na nagtanim siya? Pagkatapos niyang magtanim, natulog na lang siya ng 4 na buwan, pagkatapos ay gumising siya at ito na, anihan na. Meron bang ganun magsasaka? Wala. Pag nagtanim yung magsasaka, sa loob ng 4 na buwan, bago siya mag-ani, napakarami pa niyang trabaho sa bukid bago niya makuha ang kanyang ani. Tama po yung Marlon? Tama po yun. Sabi ni Apostol Pablo, ang naglilingkod sa Diyos ay katulad ng isang magbubukid. Ano ho? Na ang lesson po dito, mga kapatid, ano ho? Tayo ay naglilingkod sa Diyos, ang maglingkod po sa Diyos ay nagde-demand ng hard work. Hard work. Ano? At ang maglingkod po sa Diyos ay nagde-demand ng tinatawag nating patience. Ano ho? Kinakailangan magtrabaho ka at ibuhos mo ang sarili mo doon. At kinakailangan maghintay ka nung resulta nung iyong trinabaho. Ano po? Ganon din po sa mga karpintero. Ano? Yan si Kuya Melvin. Kuya Melvin, meron bang naghukay ng pundasyon? Nasaan si Kuya Melvin? Yan. Meron bang naghukay ng pundasyon nung araw na yon at nung araw din yon ay naitayo agad yung bahay? Wala po. Ano yun? Magic? Ano? Bago matapos ang isang bungalow type na bahay, ilang buwan? Bungalow type na bahay. Gano'ng katagal? 2. Okay? 2 o baka mahigit pa. Ano? Nang ibig sabihin, ano po, yung bahay na natayo sa loob ng 2 buwan o 2 buwan na higit, ano, yung panday, kaya nga siya panday, hindi pagkahukay ng pundasyon, ano po, siya'y nagpahinga na at bahala na. Ano po, wala pong ganon. Kundi siya'y nagpukpok, ano, siya ay nagkalas, nagkabit, siya ay umakyat, marahil ay nahulog pa, ano, bago maitayo yung pong bahay pong yun. Ang sabi po ni Apostol Pablo, ano, ang maglingkod po sa Panginoon ay katulad ng isang magsasaka. Ano po? Katulad ng isang magbubukid. Hindi natin nakukuha agad yung resulta ng ating paglilingkod sa araw na nagsimula tayong maglingkod. Ulitin ko yun. Hindi natin agad nakukuha yung bunga nung ating paglilingkuran nung unang araw na tayo ay naglingkod. Ito yung problema sa atin, marami. Ano ho? Yung iba nga dito, hindi pa nagsimulang maglingkod. Ano ho? Yan ang problema ng mga mananampalataya.
naglingkod, subalit hindi ibinigay ang buong effort. Pagkatapos ay mag-e-expect ng magandang bunga. Hindi pwede yun. At lalo na, hindi din po pwede na mag-expect ka ng bunga na wala ka namang ginagawa sa paglilingkuran. Kaya ang tanong sa iyo, ano ang bahagi mo sa paglilingkuran? Dahil hindi ka magkakaroon ng bunga hanggat hindi ka nagsisimulang maglingkod. At hindi ka magkakaroon ng magandang bunga kung maglilingkod ka na ikaw ay pahapay-hapay ng paglilingkod. Gusto mo na magandang resulta ng gawain na pinagkaloob ng Panginoon sa iyo? Sabi nga po nila, dugo at pawis at buhay ang kapalit ng isang quality, ng isang magandang uri ng paglilingkuran sa Panginoon. The attitude of endurance. We are a soldier. The attitude of discipline. We are an athlete. Ano? And then the attitude of hard work and patience. We are just like a farmer. Hard work, patience. They go together, para po tayo ay makapaglingkod sa Panginoon. Ang sabi ng inyong pastor, basahin po natin, a minister of Christ, ready now, begin. A minister of Christ never makes room for laziness because he is a farmer called to labor and patiently waiting for the time of the harvest. Ang isang naglilingkod kay Kristo ay hindi gumagawa ng lugar, hindi nagbibigay ng lugar sa katamaran. Bawal ang Kristiyanong tamad. Amen? Amen. Bawal ang naglilingkod na tamad. Amen? Amen. Dahil ang sabi, ang naglilingkod sa Diyos ay kagaya ng isang magbubukid. Tinawag siya para mag-labor. Remember, not work, labor. Anong ibig sabihin? Anong difference, pastor, ng work at saka ng labor? Explain ko sa inyo kung ano ang difference. Parang pareho naman yun, pastor. Work, pagkatapos labor. No! Meron pong kaibahan yan. Ano ang kaibahan ng work at ano ang kaibahan ng labor? Ang work ay ganito. Ang work, ginawa mo yung trabaho. Okay? Naintindihan? Ang work, ginawa mo yung trabaho. Ano ang labor? Ang labor ay ganito. Ginawa mo yung trabaho hanggang sa ikaw ay napagod at naiga. Okay? Ang labor, ang word na labor, you work to the point of being exhausted. Yung po labor. At ang ministry po is not a work. Ministry is a labor. Ibig sabihin, naglilingkod ka sa Panginoon ng buong lakas mo hanggang sa wala ka na. Ganon na naglilingkod sa Panginoon. Tanong ko sa iyo, nakapaglingkod ka na ba sa Panginoon ng ganon? Have you come to the point of being exhausted because you labor for the work of ministry? Wala ka nang ginagawa, nagfe-Facebook ka lang sa bahay. Pagkatapos, bigyan ka lang ng pastor ng konting responsibility, magre-reklamo ka pa. Ang reklamador ay hindi pwedeng maglingkod sa Diyos. Amen? Amen. Binigyan ka ng Panginoon at nung pastor ng trabaho, gawin mo yon to the point of being exhausted. Dahil yung lakas na binigay ng Diyos sa iyo, binigay niya yun para maigayon na magamit para sa Kanya. Kaya ang sabi po dyan, no room for lazy people. Tamad ka, lalo tigit pastor ka, hindi pwede. Kristiyano ka at naglilingkod ka sa Panginoon, may mga gawain ka, hindi pwedeng tamad. Dahil ang lingkod ng Diyos ay kagaya ng isang magbubukid. Tinawag, hindi lamang para magtrabaho, kundi ibigay ang buong lakas, at maghintay sa oras po ng tag-ani. Magbubunga din po ang lahat ng ating pagpapagal. Alam niyo po ang ating paglilingkod sa Panginoon, yung resulta nito, yung iba marahil hindi na natin dito sa lupa. Maaani. Yung ibang
reward ng ating paglilingkod sa Diyos, marahil sa langit na po natin maaani. Amen? Ano? Kaya okay lang yun. Ano? Naglilinis ka ng church, nagdadrive ka, nagluluto ka, ginagawa mo yun, hindi ka naman binabayaran. It's okay. Ano? Dahil yung pastor walang pambayad. At saka tayo dito sa church, ano? Ang ating paglilingkod ay hindi para tayo isahuran. Naglilingkod tayo dahil nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Amen? Hindi na tayo mag-expect pa na, 2 buwan, 3 buwan ako, naglilinis ako ng church, ako lagi ang tagapagluto pag may fellowship, ako lagi ang nagdadrive kapag kami mga lakad. Ano kaya ang suswelduhin ko sa church? Hindi na tayo sa ganun. Ano? Kaya dahil katulad yan ang sinabi ko sa inyo, yung iba nating paglilingkod, sa langit na natin naaanihin. Pero yung iba naaani dito. Alam niyo kung ano yung paglilingkod na pwede mong anihin dito sa lupa? Okay? Alam niyo kung ano po yon? Yung mag-akay ng mga kaluluwang wala pa sa Panginoon. Kapag ka meron ka pinagpe-pray na isang tao, na i-evangelize mo, at pagka naligtas, i-disciple mo, pag pinagpe-pray mo yon at laging nasa isip mo yon at kung talagang gagawin mo yon, gusto kong mag-handle ng evangelism, gusto kong mag-Bible study, sa perpektong oras ng Panginoon, sa tamang timing ng Panginoon, magkakaroon ka ng bunga. Napakasarap kung ikaw ay member ng church. Listen to me, makinig kayo, pastor. Napakasarap, member ka ng church, tapos tuwing Sunday, punta ka dun sa likod, and from the back, o kaya naman ay mula dito sa unahan, pwedeng ituro ng iyong kamay yung mga bunga, ng iyong effort, ng iyong paglilingkuran. Masasabi mong ang mga taong ito, pinagbuhusan mo ng iyong lahat. Kaya sila ay naligtas at binago ng Panginoon ang buhay. Ito ang tanong, meron ka na bang pwedeng maituro dito? Na kapag ka pinoint ng iyong finger, they are the fruit of my labor. Sila yung bunga. Sila yung bunga ng aking ipinagpagal sa Panginoon kasi binahaginan ko sila ng kaligtasan, tinuruan ko sila ng salita ng Panginoon at dinisciple ko sila at sila ay naglilingkod din sa Panginoon. How sweet will be that fruit, mga kapatid, kung meron ka nun. I have experienced that. Naranasan ko na yon. At yung ilan dito naranasan na din yon. China-challenge ko yung hindi pa nakakaranas nun. I tell you, iba ang kagalakan sa puso na meron kang naakay sa Panginoon at hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Amen? Napakasarap po. Yung sarap sa feeling ay hindi pwedeng ibigay ng pera, hindi pwedeng kayang ibigay ng material, o anumang circumstances ng buhay. Yung mga outreach teachers na nandito, tinuturuan niyo yung mga batang makukulit, pasaway, ang likot. But you never know. Ilan sa kanila paglaki pastor pala, missionary pala. Kaya kung hindi ka mag-e-endure sa kanila, wala kang bunga. Wala kang bunga. Kaya ngayon yung mga bata, nagtatanim tayo sa kanila because in the future, gusto nating makakita ng resulta. Ilan sa kanila magpapatuloy sa pananampalataya at napakaganda, marami sa mga batang yan, pastor, maniwala kayo. Marami sa mga batang yan, pastor, o di kaya naman missionaries na gagamitin ng Panginoon sa full-time ministry. Ano po ang tatlong attitude na ine-expect po ng Panginoon sa atin kung tayo ay maglilingkod sa Diyos? Number 1, ready now? Begin! Okay, second is? Okay, and then the third is? And patience. In our first point, endurance. We are a soldier. We are soldiers of the Lord Jesus Christ. The second, the attitude of discipline, we are an athlete. Tayo ay atletang tinawag ng Diyos sa race ng ministry. Okay, and then the third, the attitude of hard work and patience. Katulad tayo ng magbubukid, magsasaka, na kinakailangan ng hard work, at paghihintay ng tag-ani or bunga. Mga kapatid, in our conclusion, this morning, ang sabi po dito,
Basahin po natin, in the ministry, ready now? Begin. In the ministry, hardships will come. You need to endure and stay even if it's hard. In the ministry, you might get disqualified. You need to be holy. In the ministry, the result does not come immediately. You need to work hard and wait for the result. Ang sabi dyan, sa gawain ng Panginoon, maraming hardships. Kaya kinakailangan mong magtiis at magtiyaga. At, mahalaga, stay in the ministry. Kahit mahirap na. Huwag mong sukuan. Kahit mahirap na. Sa ministry, ang sabi doon ay, pwede kang ma-disqualify. Kaya kinakailangan mong mamuhay ng banal na buhay, maayos na buhay sa harap ng Panginoon. At ang sabi po dyan, in the ministry, ang resulta ay hindi agad-agad natin nakukuha. Kinakailangan nating magtrabaho at maghintay ng resulta ng atin pong paglilingkod. We need endurance, discipline, and hard work, and patience. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, ngayon pong umaga, salamat po for you have blessed us with your word once again. Kami pong mga mananampalataya ay binigyan po ng spiritual gifts. Dahil kami po ay tinawag lahat na maglingkod. Subalit, meron pong mga katangian na dapat meron kami kung kami po ay maglilingkod sa inyo. Inahalin tulad mo kami na kagaya po ng isang sundalo. Dahil ang maglingkod, Panginoon, sa inyo ay napakahirap. Sa gawain ito ng ministry, ay napakaraming mga issues sa paligid. Pero ang pananawagan mo sa amin ay magtiis, magtiyaga, at manatili, Panginoon, sa tawag mo sa amin. Kami, Panginoon Diyos, ay katulad po ng mga atleta. Hindi kami maaaring tumakbo sa takbuhin ng paglilingkuran kung kami, Panginoon, ay marami pong mga pabigat. At kung minsan ang mga kabigatan pong ito ay mga kasalanan na hindi pa namin po totally na isuko sa iyo. Ang sabi ng iyong salita, ang maglingkod sa iyo ay katulad ng isang magsasaka, magbubukid. Na tunay, Panginoon Diyos, kinakailangan po namin ibuhos ng aming lakas sa pagtatrabaho, Panginoon, at kinakailangan namin maghintay ng araw na amin pong aanihin ang resulta ng amin pong mga pagpapagal. Kaya tunay, Panginoon, salamat po sa pagtuturo sa amin. Sana, Panginoon Diyos, kung ito'y naging matalas sa iyo pong mga anak, magiging tama, Panginoon, ang amin pong tugon sa pakikinig po namin po ng iyo pong mga salita. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. As I have said, tayo po ngayon ay nasa atin pong Lord's Table schedule. First Sunday of the month. At mga kapatid, while sitting down, again,